Finally, masashare mo na yung journey mo. So, ano nga ba yung business mo at paano ka na-inspire na magsimula nito? Namugna na si Habibi mga igala, tungod na siya sa kapait o kalisod, no? So, ako sa una, nanganlan kog Habibi, maitungod sa kuang friend na Arabo nga, which is I share to social media about our story. So, people call me Habibi, Habibi, onya. So, si Habibi mga higala, namugna na siya, maitungod sa kapait o kalisod. Kay sa una, nadawat ko sa, may mo kong waitress sa Saudi, onya. Nalibog ko na ako sa airport atong panahon na kung magpadayon ba ko og larga o dili. Kay di man ako kaya biyaan ang akong anak. Kay imagine akong anak, 28 days pa niya nadawat ko sa Saudi. So, ang akong gibuhat mga higala, wala ko midayon sa Saudi, pero sukuha sa akong agency. Niuli ko sa balay, gigako sa akong anak. Onya, nangayo kog tabang sa Ginoo nga, Lord, tabangi ko this time, Lord, kay perti na magyud kapait, perti na magyud kalisod. So, mao to mga higala, sa social media, sige man kog i-bash gudog lagom, itom, binabash nila ako, maitim. So, may tao na nag-offer sa akin ba na maglabas ako ng pampaputi, ganon. So, sabi ko, sige, labasan ko to, tignan natin kung may bibili ba. Parang joke lang talaga yan si Habibi. Sus, Madam Glenda, madami mang bumili talaga. Tapos madami mang nagbigay ng feedback. Sabi ko, ito lang yung panlaban ko kasi hindi makita sa akin yung effect ng product eh. So sila yung modelo ko. Hanggang sa dumami, hanggang sa naka-invest na ako ng mga lupa, madami na akong staff. At yun, ngayon si Habibi mga igala, Kuya Buyag, nanaw na gitawon siya taman as usa sa pinaka-nindot nga brand diri sa Pilipinas. Nakasabot ba mo sa ko? Hindi ako marunong magbisaya, pero the way they talk, sobrang soft and malambing. Pero sabi niya, anong sabi mo sa akin kahapon? Hindi pa ako ganun bumira. Di ba? Yung Nahiya pa ako mga igala kasi puros mga Tagalog yung kasama ko. Pero sige lang. Oy, alam niyo, pero ang galing lang. Kasi, sa totoo lang, dito sa Pilipinas, kapag, di ba, pag maitim ka or iba yung kulay mo, parang madami talagang sinasabi yung mga ibang tao. Pero kasi nung nakita ko siya, sabi ko sa kanya, ikaw yung Filipina yung beauty, yung as in morena, pero yung ang ganda niyang tignan. So, as in, nung finalo ko siya, sabi ko, hala, ang ganda niya. Tapos, skincare owner na walang pake sa mga basher. Di ba? Kasi, karaniwan talagang inaano ng mga tao, dapat ginagamit mo yung products mo. Siya hindi. Hinahayaan niya na yung mga users, yung magbigay ng feedback sa product niya. Actually nga, na-remember ko yung kapitbahay namin. Sabi ko, Madam, baka gusto mong bumili ng pampaputi. Sabi niya, gamitin mo muna. Pag pumuti ka, bibili ako doon, umiyak ako. Sabi ko, walang pag-asa to. Hindi ako asenso nito. Pero, laking pasalamat talaga sa TikTok, no? Kasi TikTok changed my life. Yeah. TikTok, baka naman, papunta. Ayan, so Miss Glenda, as a female leader in a male-dominated industry, paano mo na-maintain ang iyong confidence? Hala, mahirap yun. Yung i-maintain yung confidence. Kasi sa totoo lang, there are times na dumadaan din talaga ako sa mga moment na sobrang down ako. Kasi sa social media, akala nyo lang yung very strong personality, si Miss Glenda, ganyan. Pero sa totoong buhay, malakas lang talaga yung support system ko. I really have the best people na sumusuporta sa akin, yung mga angels ko, yung mga staff namin, yung mga employees. Si Michelle, ilang beses niya na akong nakitang na down, umiyak. And shinare ko nga last year na 6 months akong nasa hospital. Yun talaga yung time na sabi ko, Shed, isarado nyo na yung brilliant skin. Umabot ako sa point na gano'n, na isarado nyo na yung brilliant skin. Kasi sabi ko, hindi ko na kaya. Parang grabe yung pressure na nararamdaman ko sa brilliant skin. Imagine, pagkagising ko, iisipin ko anong content ang ipopost ko. Ano yung isi-share ko sa mga tao. Ano yung pwede kong magawa ngayong araw na to na kakaiba. So, yung tanong is, paano ko na-maintain yung confidence ko? Sa totoo lang, sobrang hirap talaga niya. As in,
mahirap talaga. And every time na may nagme-message sa akin na, Miss Glenda, ikaw yung inspirasyon ko, recently lang may nag-chat sa akin na mag-asawa sila. Tapos yung guy, ang sweet niya kasi nag-message sa akin na, papasok ko na daw yung asawa niya. Baka pwedeng mamit ako ng asawa niya para lang magbigay ako ng energy na bumalik yung asawa niya sa business. So, imagine, from super na nagkasakit ako, huminto ako, 6 months akong nawala, pagbalik ko, grabe yung pressure and yung expectation ng ibang tao. Like, si TikTok, parang palaging in-expect ng mga tao na I have to be number 1. Alam niyo naman siguro yun, di ba, Miss Chanel? Pag may quota, pag binibigay na amount sa atin na kailangan nating ma-reach, lalo na sa akin, grabe yung pressure. Kasi naging first TikTok ambassador ako, di ba? So parang kailangan always ka on top. And even sa mga Facebook, sa post, sa SOCMED, parang kailangan number 1 palagi si Brilliant Skin. So, grabe yung pressure. Siguro to answer that question, kailangan mo lang talagang maging matatag and yung faith mo talaga kay Lord, kailangan sobrang kapit na kapit ka sa Kanya. Kasi sa industry natin, lahat tayo may bashers, di ba? Pag nagbasa kayo sa, halimbawa nag-post kayo, imposibleng walang nambabash sa inyo. So dati sobrang patola din talaga ako, pero ngayon, pinagpipray ko na lang sila. So, kailangan talaga matatag ang loob mo. Yun yung sagot ko sa tanong.